Next, Russian will cut off natural gas to Eastern Europe. Dahil nga po itong Eastern Europe ay nagagamit na raw po ng NATO para i-destabilize ang Russia, which will compromise an ally of Russia, the Central Europe. And the Central Europe will be caught in the middle of the strife. Wow. Pero, susuplayin pa rin daw ng langis ng Russia. Ang lalim na mga... Ay, naku po. Parang ang ginagawa sa Russia ngayon encirclement of Russia. Just like what's going on now in China, ay nagkakaroon din po ng encirclement of China sa mga borders. Next, Greece will default on its debts, followed by Portugal, Italy, Spain, follows. The default nations revert to their former currencies. Ibig sabihin nito, yung dating ngayon ay natawag na Euro money, ay ito raw bumabagsak ng mga bansa, ay babalik daw ho sa dati nilang mga perang ginagamit. Dahil hindi nakakayanin na i-level ang kanilang pera sa Euro money. Ito po pinakamatindi. At tayo dito ay nadadrag na ang Pilipinas sa sinasabi nitong next na to. Mexico fails as a state due to narco politics. And the Philippines could be the next narco state. No! Go! Ayan na. At mukhang itong mga pagkakahuli ng hindi lamang po shabu sa Pilipinas, kundi po pati cocaine ay masyado nang malalaki ang mga delivery dito. At hindi lamang po tayo transshipment point ngayon. At hindi lamang po tayo sa laboratory, pati ngayon, yung dating ang China ang nagdi-deliver ng droga sa Pilipinas. Ngayon, ang mga ginagamit na mga mule o taga-deliver ng shabu na ipinapasok pa raw sa China. Nakita niyo yan? Naisahan tayo rito. Naintindihan ba natin to? Na itong mga Pilipino natin naghihirap, kaya nga dumaalis ang Pilipinas at nagiging courier ng droga. Kawawa. Nakukulong lamang sa China. At ngayon ay lumalabas na hindi nanggagaling sa China ang droga kundi sa Pilipinas. Sino bang gumagawa nito? Gaano karami na po nahuli ng PIDEA na maikli ang pangalan? At ang masakit pa nga rito, pati smuggler ay nalilibre at nakakaligtas sa mga kaso. At ang mga nanguhuli, yung matitino, mga law enforcers pa natin na nagkakaproblema. Abay, tama ito sinasabi ng aking kaibigan sa kanyang dokumentong pinadala sa atin na tayo ay posibleng maging next Mexico. Dahil po, alam nyo, pagka maliit na ang kinikita at ika nga ay meron tinatawag na turf war, nagkakaroon ng labanan sa negosyo ng mga underworld, nagpapatayan yung mga walang yan. Pareho ng Mexico ngayon. Na ultimo, ang mga chief of police, justices, at mga mayors, governors sa kanilang mga bansa, sa kanilang bansa ay mga narco-politicians. Wow! There will be loss of oil export dahil po ang Mexico ay may langis din parang Pilipinas Pero mainly ang kanilang negosyo ngayon ay droga. Pagbagsak daw po ng langis ng Mexico dahil wala raw hong mai-deliver, pawala na nga hong mga langis sa iba-ibang bansa Pilipinas na lang yata meron Anong kasunod niyan? Hyperinflation follows. In the Philippines, the worst that's happening is the spin from your financial managers. The floating commercial papers are not part of the record and it's bigger. Ibig sabihin niyan, yung sinasabing maganda, pero yung masama o saka yung mga bad debts ay hindi kasama sa system. Ito po yung sinasabing mga mga floating bonds na hindi kasama sa system ng financial system natin. Wow. O yung meaning hindi pa nakukolekta o ika nga'y nilalaro pa lamang. Which is which? Next. Credit crisis relapse hits America and the American banks. Mortgage bond fraud /fund talks
toxic bond haven, and grand criminal cover-ups will be exposed soon. Ayan. At ang pinakamatindi ay yung katarantaduhang pandidenggoy sa atin ni George Bush Jr. about 9/11 na kala ng tanang mundo noon ay totoong ito'y ginawa nila Bin Laden, ay ngayon ay malapit na silang ma-expose. Pati ito palang flu vaccination ay isang hoax. Matagal na po natin sinasabi, hindi lang po tayo. Marami pong mga nakakaintinding Pilipino at mga tao sa mundo ay alam na nakatarantaduhan to ng United Nations. Kaya United Nations, wala na akong kakwenta-kwentang organization yan. Ang nagpapatakbo dyan ay mga anak na nitaning. At lalong-lalo na yung World Health Organization, puro kawatan ng mga nandyan. At marami dyan ay mga white-collar swindlers, ika nga. At ito raw, malapit na rin daw ma-expose. At para daw mapagtakpan to, ito mga problema sa credit crisis, ito mga spin ng terrorism, ay gagawa raw ng gera, ito mga globalista. And Iran will be attacked, which will involve Russia and China versus Israel and the West. Yan. Next.